Nakaalerto ang buong pamahalaan upang tumugon sa mga posibleng idulot ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Alinsunod yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinapaalala ngayon ng Department of Energy o DOE ang kahalagahan ng responsableng pagkonsumo ng kuryente. Sa binuo nitong Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee, hinikayat ng ahensya ang publiko na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 114 ng Office of the President, government must lead by example. Sa pagpapairal ng ilang energy efficiency and conservation measures na layong makatipid ng 10 to 20% sa pagkonsumo ng kuryente sa government offices. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ay ang mga sumusunod: pag-activate ng sleep settings ng mga office equipment, pag-set ng air conditioning unit thermostat sa temperaturang hindi bababa sa 24 degrees Celsius, pagpatay ng ilaw at computers tuwing lunch breaks, at iba pa. Patuloy din ang monitoring ng DOE sa supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Unti-unting ipinatutupad ang nakaambang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang pakikipag-usap ng DOE sa ilang oil companies para hindi bigla ang maramdaman ng publiko ang naturang taas presyo. Inilabas ng ahensya ang staggered implementation of adjustments and resulting pump price ng ilang oil companies simula noong March 10 hanggang March 16. Kabilang dyan ang Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty at Sea Oil. Pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng langis sa buong bansa at patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa iba pang oil companies para sa strict compliance ng fuel pricing rules. Ito ay para maiwasan ang pananamantala sa presyo at hoarding. Kaugnay nito, hiniling ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso na bigyan siya ng emergency powers para pansamantalang bawasan ang excise taxes sa mga produktong petrolyo para magbigay ng agarang ginhawa sa mga Pilipinong consumer. Samantala, nakantabay din ang Department of Trade and Industry o DTI sa posibleng epekto ng nasabing tensyon sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kasalukuyan, wala pang nakikitang paggalaw ang ahensya sa mga presyo, pero pagtitiyak nilang walang tigil ang kanilang price monitoring at surveillance sa mga pamilihan sa buong bansa. Nakikipag-ugnayan din ito sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas mapalawak pa ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino sa gitna ng problema. Malaking epekto talaga to kasi lahat ng mga mga binibili natin patas ng patas pero yung kinikita natin ganun pa din eh. Kaya lahat ng mga posibilidad na pwedeng gawin para makatipid, ginagawa na namin. Kaya kung minsan imbis na bibili kami ng masarap na pagkain, ma'am, yung mura-mura lang kukunin namin para makatipid kami, ma'am. Nagtitipid kami rin, ma'am, kasi mahal din ang kuryente, mahal din ang mga bayad ng tubig, kailangan ng pagtitipid, ma'am. Kailangan lang talaga makipagtulungan. So, sa loob ng bahay mismo, doon magsisimula yung pagtitipid para hindi masyadong lumaki yung gastos. Pero kung bababaan sana nila yung mga, alam mo yun, bababaan nila yung ibang presyo, lalo na pagdating sa pamilya, malaking tulong sa amin yun.